China has been one of the first countries that President Bongbong Marcos visited last January of 2022. But eventually, a few weeks after he arrived here in Manila, there were still reported aggressive behavior by China Coast Guard harassing Filipino fishermen. And then a month after, we had the military-grade laser incident. So on the part of the... Yun na nga mga utol. Yun na nga yung no? Yun na nga yung punto. Makipag-usap sa kanila ay nonsense. Tapos ang panawagan nila handa sila sa dialogo. Oo, ilang beses na ba nag-dialogue? Nakipag-usap, pero pagkatapos nun, tinupad ba ang China na isa sa napag-usapan? Di ba pagkatapos mag-usap nga ni President Xi Jinping at ng President Bongbong Marcos, ayun na nga sinasabi ni Sir Jay Tariela na after that, may ginawa na naman silang kawalangyaan o harassment sa West Philippine Sea. O yung laser pang-pointing laser, yung mga hinaras na naman nila yung mga tuloy-tuloy, yung mga mangingisda natin, tuloy-tuloy. Iba-iba, binomba ng tubig. Oh, yun ba yung tumutupad sa usapan? Yun ba yung nagme-maintain ng peace and stability? Yun ba yung gusto ang kapayapaan? Yung mga ganyan? O di, puro kasinungalingan lang. And, nonsense talagang makipag-usap sa kanila. So, tama lamang na magdesisyon ng Pilipinas na tapos na tayo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Regarding sa issue sa West Philippine Sea, mga utol, kung napapansin ninyo, sa tuwing magbibigay o maglalabas ng statement ang China, ang palagian nilang sinasabi ay mali ng Pilipinas o Amerika ang nagsusulsol kung bakit may tensyon o may sigalot sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Kumbaga, ang China ay palagi ang hugas kamay to the point na pinalalabas nila na tama ang kanilang mga ginagawa. Pero palagay nyo ba ay tama? O hindi, di ba? So sa madalit sabi, ang mga sinasabi ng China patungkol sa issue sa South China Sea ay pawang kasinungalingan. Doon sila magaling, mga utol, at hindi sila tumutupad sa usapan. Kaya ito ang ating pag-uusapan na taalamin, ito'y mula kay Mebs Castle. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Iyak ang China, nagkagulo na. Pinaatras lahat ng barko nila, ayaw na ng Pilipinas makipag-usap. Tapos na. Abay, palagay ko, mas tama yan. Game na. Iyak ang China sa balitang ito. Muli na namang nagmamakaawa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na idaan na lang sa pagkikipag-usap ang tensyon at huwag na idaan sa posibleng digmaan. Sobrang kinababahala kasi ng China na baka bombahin sila ng B-52 bomber aircraft ng US. Kaya muli na namang tong nagmamakaawa. Sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry kahapon, bukas raw ang China sa pagkikipagdegosasyon sa Pilipinas at huwag na daw sanang humantong sa malaking giyera ang simpleng hindi pagkakaunawaan. Diba? Dito magaling ang China sa kanilang mga pagsisinungaling. 同包括菲律宾在内的东盟国家通过对话协商，北美在南海开展以炫耀武力为目的的军事挑衅活动。 yung mga utol. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano sila maglabas ng statement. The US and the Philippines muscle flexing provocative military activities in the South China Sea. So, palagi ang ganon, no? Pinalalabas nila na mali ng Pilipinas o mali ng US yung mga ganyang nagpo-provoke daw. Pero sino ba nagpo-provoke? Di ba yung China, sila dumadayo sa mga teritoryo natin, sila nangaangkin at nangaagaw. Tayo po ay nagdedepensa ng ating teritoryo. China remains committed to upholding peace. Peace ba yung tinatawag nyo na nangaagaw kayo ng teritoryo, na nananakop na kayo? Nangaagaw, nangaangkin. Di ba? Puro kasi nungaling ang mga pinagsasabi nito. Tuloy muna natin, ha? 菲律宾在内的东盟国家通过对话协商，北美在南海开展以炫耀武力为目的的军事挑衅活动，不利于管控海上局势和涉海争端。Grabe. 我们敦促相关国家停止不负责任的举动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，积极维护本地区和平与安宁。 Meron mga utol, no? Ang galing nila sa ganyan, no? Pabaliktad yung hugas kamay. Diba?
China will maintain to uphold territorial sovereignty. Ano ba soberanya sinasabi nila? Hindi naman nila teritoryo yung pinag-uusapan dito, yung West Philippine Sea. Inaagaw nila yung mga utol at pinalalabas nila na parang tayo yung nangaagaw pa sa kanila. Ganon kasinungaling tong mga to. Di ba? Yun na nakakabwisit. Tapos pag gumawa tayo ng hakbang para ipagtanggol ang ating teritoryo, ay sasabihan nila tayo pa yung nagpo-provoke sa kanila. Gusto daw nila maipag-usap pero ilang beses ba na ba nag-usap? May nangyari ba? Tumupad ba tong mga to? Yung Chinese government sa usapan? Ano sa palagay nyo? Okay, tuloy muna natin. Maniniwala pa ba tayo dyan? Hindi. Halatang plastic naman talaga ang China, di ba? Kung nauturaw ng China si dating Pangulong Duterte noon, hindi na to muling mangyayari ngayon. Ibahin nyo raw ang bagsik at tapang ni Pangulong Marcos. Patayan kung patayan, ika nga. Basta walang isusukong kahit anong isla sa buong West Philippine Sea. Bakbakan talaga kung bakbakan dahil nandyan naman ang presensya ng Estados Unidos laban sa China. But in terms of negotiation, in terms of bilateral talk with China, I think the Philippine government, since during the time of the former President Duterte, the Philippine government has exerted so much effort in negotiating and making the peaceful means of settling the dispute with China. And also with President Bongbong Marcos, I think one of the just last year, China has been one of the first countries that President Bongbong Marcos visited last January of 2022. But eventually, a few weeks after he arrived here in Manila, there were still reported aggressive behavior by China Coast Guard harassing Filipino fishermen. And then a month after, we had the military-grade laser incident. So on the part of the... Yun na nga mga utol. Yun na nga yung no? Yun na nga yung punto. Makipag-usap sa kanila ay nonsense. Tapos ang panawagan nila handa sila sa dialogo. Ilang beses na ba nag-dialogue? Nakipag-usap pero pagkatapos nun, tinupad ba ang China na isa sa napag-usapan? Di ba pagkatapos mag-usap nga ni President Xi Jinping at ng President Bongbong Marcos, na nga yung sinasabi ni Sir Jay Tariela na after that, may ginawa na naman silang kawalangyaan o harassment sa West Philippine Sea. O yung laser pang-pointing laser, yung mga hinaras na naman nila yung mga tuloy-tuloy, yung mga mangingisda natin, tuloy-tuloy. Iba-iba, binomba ng tubig. Yun ba yung tumutupad sa usapan? Yun ba yung nag-maintain ng peace and stability? Yun ba yung gusto ang kapayapaan? Yung mga ganyan? Di puro kasinungalingan lang and nonsense talagang makipag-usap sa kanila. So tama lamang na mag-desisyon na ang Pilipinas na tapos na tayo. Nakakaumay na, kumbaga nakakaumay kayo kausap. Hindi naman kayo tumutupad. Ngayon mga utol, i-check natin itong article mula sa Philippine Star. Ang ganda ng title niya, no? China must withdraw ships from West Philippine Sea, group says. Ayan mga utol. Militant groups on Tuesday said China must withdraw its ships from the West Philippine Sea as well as its claim over islands based on bogus sovereignty. Tama naman yung sinasabi nilang soberanya nila, territorial sovereignty nila, bogus o peke. Diba? Yung claim nila walang basehan, mga utol. Tayo ang may karapatan diyan sa inaagaw nilang teritoryo. So baliktad na baliktad sa kanila sinasabi. At tama lamang kung talaga sila ay seryoso na gusto nila ng kapayapaan at maayos na pakikipagkaibigan sa Pilipinas, umalis sila sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Sa isla o bahurang pag-aari ng Pilipinas. Yun lang yun mga utol. Medyo mahaba-haba to. We demand that they dismantle the military installations that they have built on artificial reefs in our waters. This is the key to lowering tensions in the region. Yun lang talaga yung paraan. Kung gusto talaga nila ng kapayapaan, tumigil sila sa pangaagaw ng teritoryo. Ganun kasimple yun mga utol. Pa-comment na lang, pabayaan nila yung ating mga teritoryo. Huwag nilang angkinin. Maling-mali po yung pinalalabas ng China na sila parang napakabuti nila no? Ang buti-buti nyo. Nangaagaw kayong teritoryo tapos palalabasin nyo na kami pa mali.
Diba mga utol? Tuloy muna natin to. Ano masasabi niyo? Pa-comment na lang. Philippine government and for the Philippine Coast Guard, it is not us who's escalating or provoking China. We are actually, as I said, we have been receiving. We are just been on the receiving end of the aggression of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Division. Minamadali na nga si Pangulong Marcos sa pagbuo ng sariling military artificial island sa West Philippine Sea. Kung hindi ito mamadalain ng Administrasyong Marcos, mabubuli pa rin daw ang ating mga mangingisda sa ating sariling karagatan. Magtayo na ng permanent structure tayo doon sa ating exclusive economic zone, no? Yan ang mukhain natin ang patagal ng panawagan ng Pamalakaya Pilipinas sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para matiyak natin, no, yung regular na meron ng permanent rotation, patrolling ng ating mga law enforcers sa West Philippines, kita natin exclusive economic zone. At the same time, magagamit pang pahinga niyan, no? Safety area ng ating mga nangingisda doon sa West Philippine Sea. Kasi nangyayari ngayon, kailangan pa nilang umuwi sa ating Mindan kapag mayroong masamang panahon. Kasi yung Star Butol na, yung lagoon, ay hindi na nakakapasok, no? Yung ating mga mangingisda dahil binabantayan ng mga Chinese Coast Guard at nagbabawalan sila na pumasok doon. Kaya ito yung ginagamit sa kasaysayan ng ating mga mangingisda dyan. Ito yung ginagamit na safety area Kasi pag nakapasok ka na sa lagoon ng ng Star Butol o yung Baho de Marsindok, Panatag Shoal, actually, ang pagod na natin dyan ay Panatag Shoal. Kasi panatag ng yung area, kung mayroong mang hangin, pero hindi na ganun kalakas yung island, kaya safety na yung ating mga mangisda na hindi na nagagawa ngayon dahil sa potensya ng mga Chinese Coast Guard at paghaharang sa ating mga mangisda. Pero sa totoo lang, mga utol, may mungkahi na sa Senado na gawa ng permanent structure itong Ayungin Shoal na filtering inaagaw sa atin ng China, and then itong Baho de Masinloc. Palagay ko, ilang dalawa muna. So 100 million, kukulangin nga yung budget na pinopropose sa Senado na pagpapatayo ng permanent structure sa Ayungin Shoal. Kasi yun ang pinag-iinitan ng China, and then itong Baho de Masinloc. So kung magagawan muna, pansamantala itong dalawa lang muna bago yung mga sumusunod. So pero yung budget pa rin ang pinag-uusapan dito. Anyway, mga utol, ano masasabi nyo dyan sa mga kalokohan o kasinungaling na nilalabas ng China? Kung paki-comment na lang. Maraming salamat kay Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.